Malalaman na ni Asta na ang babaeng ito pala ay kapatid ni Captain Yami at makikita niya din kung gaano ito kalakas. Magkakaroon na muli sila ng reunion ni Libby at dito na din niya malalaman ang tungkol sa Zeten na kung saan magsisilbing daan ito upang mas lumakas pa siyang muli. Halina't simulan na at wag na natin patagalin pa. Let's go! Sumunod na pangyayari ay talagang namangha si Asta sa kanyang nakikita dahil yun daw pala ang hometown ni Captain Yami at paano pa daw siya makakabalik sa Clover Kingdom. Kaya naman tugon ng Shogun ay mag-relax lamang daw si Asta sapagkat itong si Lucius nga raw ay mukhang hindi pa naman kikilos sa kanyang mga plano. Kaya doon ay tinanong ni Asta si Ryuya kung ano raw ba ang ibig sabihin ng Shogun sa kanilang lugar. At naging tugon naman nito ay pwede nitong maiambing ang kanyang posisyon sa Wizard King ng Clover Kingdom. Kaya naman nung marinig ito ni Asta ay sadyang kinagulat na naman niya ito at sinabi niya kay Ryu na kahit hindi raw siya nakakasense ng magic power ay masasabi niya raw na hindi kalakasan si Ryu at wika naman ni Ryu ay hindi niya raw may tatanggi ang sinabi ng ating bida. Kaya naman noong marinig ito ng babae ay makikita na galit ito kay Asta at sinabi magdahan-dahan daw sa pananalita ang ating bida dahil irespeto niya raw ang kanilang Shogun. Kaya naman doon din ay biglang humingi ng tawad si Asta sa kanyang nasabi at wika naman ni Ryu sa babae ay okay lang iyon, Ichika. Tugon ni Asta sa kanyang isipan na masasabi niya raw sa ni Ichika na galit nga raw ito sa kanya pero familiar din daw ito at nararamdaman ni Asta na hindi dapat siya lumapit dito. Wikang muli ni Ryu ay sigurado raw siya na nabigla pa si Asta dahil nagising ito sa ibang bansa kaya naman bakit hindi raw sila maglakad-lakad muna sa kanilang lugar. At doon ay makikita natin na ang The Land of the Sun na maaari nating maihambing sa lugar kung saan kinalaban ni Tanjiro sila Daki at Gyutaro sa season 2 ng Demon Slayer. Habang naglalakad sila Asta ay tinanong ni Ryu kung ano raw ang masasabi nito sa kanilang lugar. Tugon naman ng ating bida ay hindi pa raw niya nakikita ang mga bagay na kanyang nasisilayan ngayon sa Clover Kingdom. Biglang pinakita ang dalawang lalaki na nagpapakita ng performance at inalok nito ang mga tao na panoorin ng Dance of the Fire and Water Birds. Nang makita ito ni Asta ay sobra na namang nabangha ito, ngunit nagtataka ito bakit wala raw gamit na libro ang mga lalaki kahit gumagamit naman ito ng Maika. Tugon naman ng Shogun ay doon daw sa kanilang lugar ang tinatawag nila Asta na Maika ay tinatawag naman sa kanilang sorcery at ginagamitan nila ito ng scroll imbes na libro. Biglang nakita ni Asta ang isang pagkain at yun pala ang specialty ng H Village na numot-tato sa siyang bumugay sa kanya nung bata pa lamang siya. Subalit biglang napatulala si Asta sa kanyang nakitang bata na nagtuturo sa kanyang magulang ng pagkain dahil bumalik sa kanya ang alaala nila Sister Lily at Yuno. At noong nagbago din ng anyo si Sister Lily sa kanyang harapan kaya naman makikita sa kanyang muka ang labis na kalungkutan. Bigla naman pinakita si Ryu at tila ba ay may napansin ito kaya naman pinuntahan niya ang dalawang mag-ina at sinabing bakit hindi raw sila pumunta sa bandang harapan. Kaya naman nagtataka si Asta sa kinikilos ni Ryu. Maya-maya lamang ay nagkaroon ng pagsabog sa isang bahay at napayaw dito si Asta sapagkat naroon banda ang Shogun. At doon ay biglang pinakita ang grupo ng mga kalalakihan na may hawak-hawak na mga armas at sinabing kung ayaw raw mamatay ng mga tao doon ay ibigay raw ng mga ito ang kanilang mahalagang bagay. Napahiyaw ang mga tao sa pagdating ng mga bandido kaya naman nagsipagtakbuhan ng mga ito at doon ay nakaligtas pala si Ryu sa pagsabog kaya naman napaisip si Asta kung aksidente lang daw ba na nailigtas nito ang mag-ina, ngunit napagtanto nito na sinadya niyang ilagay sa ligtas na lugar ang mag-ina. Nang makita ng isang bandido si Ryu ay tila ba ay nakilala niya ito, ngunit tugon naman ni Ryu ay hindi naman dapat mag-alala ang mga bandido dahil sigurado naman daw siya na alam ng mga ito na wala naman siyang sorcery power. Kaya naman ipapaubayan na lamang daw niya ito kay Ichika at noong makita ito ng mga bandido ay tinawanan lamang nila si Ichika dahil bakit naman daw isang babae pa ang gustong ipaharap sa kanila kaya bakit hindi na lang raw ito sumama sa kanila. At sa mga sandaling iyon ay sinabi ni Ichika na huwag raw siyang hawakan at tila ba ay may biglang dumaloy na kuryente sa kanyang mga mata pati na rin sa kanyang mga kamay at bigla itong pumorma na isang stance at may ihalin tulad natin ang kaganapan kay Ichika sa isang anime na Kuroko no Basket sapagkat nung pumasok si Daiki at Taiga sa zone ay nailabas nito ang full potential ng kanilang abilidad. At sa sumunod na eksena ay akma ng susuhod ng mga bandido ay napakatilis lamang na inatake isa-isa ni Ichika ang mga ito na naglusultan ng katkama sa kolder na nasa kanilang likuran. Kaya naman nung mapansin nito ng ating bida ay sobra na namang namangha ito dahil sa ilang sandali ay naramdaman niya raw na lumakas ang ki ni Ichika ng 10 beses at ano raw ba yung itim na nakapaligid dito. Kaya naman ang mga tao ay nagsaya sa ginawa ni Ichika at nakilala rin ito dahil siya pala isa sa mga 7 Ryuzen at tinawag nila itong Yami Dono. Kaya naman nung marinig ito ni Asta ang pangalang Yami dahil nidali niyang in-approach si Ichika, ngunit itong si
si Ichika ay hinawakan lamang ang mukha ni Asta at sinabing wag daw siyang kausapin na para bang magkakilala sila. At doon ay sinabi ni Ryu na itong araw si Ichika ay ang nakababatang kapatid ni Yami at kung gustong araw lumakas ni Asta ay kailangan nitong magsanay sa ilalim ng 7 Ryuzen. Kaya pala parehas ng pakilis itong si Ichika at Yami sapagkat magkapatid pala itong mga kaibigan dahil kung maaalala natin na madalas ding gawin ni Yami ang paghawak niya sa mukha ni Asta. At makikita natin na habang hawak-hawak ni Ichika si Asta ay sinabi nito na kahit winelcome siya ng kanilang shogun ay ayaw na ayaw niya raw ang lalaking katulad ni Asta. Sa simula ng chapter 339 ay matindi ang pagkagulat ni Asta dahil kapatid daw pala nito si Captain Yami at wala naman daw nabanggit ang kanilang kapitan tungkol doon. Kaya naman na naging tugon naman ni Ichika ay hinigpitan niya palalo ang pagkahawak kay Asta at sinabing wala raw siyang pakialam sa kanyang kapatid. Ngunit biglang napansin ni Ryu na pinag-uusapan na ng mga mamamayan si Asta dahil sa kakaibang kamay at kakaibang buhok nito at napatanong kung isa raw ba itong tagalabas. Kaya naman si Ryu ay dali-daling binuhat ang dalawa at itinakbo upang makalayo na sa mga tao at doon ay dinala pala niya ito sa isang lugar kung nasaan si Libby. Ngunit biglang nagulat si Asta dahil biglang may lumabas na parang mga bula sa pinto at doon ay sinabi ng isang lalaki na masaya raw siya na okay na ang pakiramdam ni Asta at makikita natin dito mga kaibigan na gumagamit siya ng scroll at maraming lumilipad na mga isda sa kanyang paligid. Kaya naman si Ryu ay pinakilala ang lalaki na si Mikuriya Fumito na isang genius at siya raw ang naka-assign sa pagpapagaling sa kanilang bansa. At naging tugon naman dito ni Mikuriya ay yun daw ang unang beses niya nagpagaling ng katulad ni Libby kaya medyo natagalan daw siya dito. Sobrang nagalak si Asta sa pagkikita nilang muli ni Libby dahil nalungkot raw siya nang magising siya sa isang lugar na hindi kasama si Libby. Naging tugon naman ni Libby at ayaw pa atang sabihin dahil sa nahihiya at namumala pa ay pati rin daw siya ay ganun din ang nararamdaman. Kaya naman nagkaroon sila ng salo-salo sa bahay nila Fumito at nasarapan daw ng sobra si Asta kaya naging tugon ni Ryu ay genius din daw itong si Fumito pagdating din sa pagluluto. Subalit biglang may naalala ang ating bida at napahinto sa kanyang pagkain at nasabing kailangan niya bumalik kaagad sa Clover Kingdom. Kaya naman doon din ay tumayo ito at tinanong si Ryu kung may paraan daw ba upang makabalik sa Clover Kingdom. Ngunit naging tugon naman ni Ryu ay hindi raw ba alam ni Asta na kahit bumalik siya ngayon ay hindi pa rin niya matatalo si Lucius kung magseseryoso ito. Subalit naging tugon naman ni Asta ay kailangan pa rin daw niyang subukan dahil habang nakaupo siya doon ay ang kanyang mga kaibigan at si Sister Lily daw ay kailangan niyang iligtas kaya naman nakikiusap ito kay Ryu. Wika naman ni Ryu ay okay lang daw iyon dahil meron pa naman silang oras at paggalit naman na tugon ni Asta ay paano niya raw ito nasasabi dahil buong buhay na lang niya ay nilaan niya sa pagsasanay kaya naman sa kanyang isipan ay maaaring hindi na siya lumakas pang muli. Kaya naman doon din ay bigla siyang sinampal ni Ichika at sinabing hindi niya raw alam ang nangyayari kay Asta o wala siyang pakialam kung mamatay man ito. Ngunit ang katotohanan daw na siya ay buhay pa ngayon ay dahil daw sa kanilang shogun at kay Fumito at makikita ang dalawa ay naghawak kamay sa takot nila kay Ichika. Hinabi ni Ichika na may kasabihan sila na ang katulad raw ni Asta na isang foreigner ay nagdadahilan ng isang sakuna at kung nasa isip daw ni Asta ay kung si Ryu ay isang misteryosong tao pero para sa kanila ay isa itong shogun na ginagalang ng lahat sa kanilang bansa. Kaya naman doon di na umawak si Ichika sa kanyang espada at sinabi kung hindi raw susunod si Asta sa payo ni Ryu at magpapakamatay pagkatapos iligtas ang kanyang buhay ay siya na raw mismo ang tatapos sa buhay nito. Kaya naman doon di na tila ba natauhan ng ating bida sa kanyang narinig at nagpasalamat kay Ryu sa pagliligtas ng kanyang buhay at binabawi na raw niya ang kanyang request kanina. Kaya naging tugon naman ni Ryu ay kung kikilos na raw si Lucius ay lahat raw sila ay magkakaroon ng problema. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay doon na nga nagumpisa ang pagsasanay ni Asta at sinabi ni Ryu na si Lucius nga raw ay nagtataglay ng physical lalakas at maging samahay ka nito. Kaya malalamangan daw talaga si Asta sa kanilang labanan. Kaya naman kung gustong tapusin ni Asta ang laban sa maikling sandali lamang ay doon na raw pumapasok ang Heavenly Severance. At doon ay biglang naalala ni Asta ang ginawa ni Ichika laban sa mga bandido. Kaya naman nasabi nito na wala naman daw siyang mahika sa katawan. Ngunit naging tugon naman ni Ryu ay mag-focus lamang daw itong si Asta sa pagdama ng kanyang ki at doon ay piniliwanag na ang ki ay isang energy sa loob ng katawan at ang lahat ng tao ay hindi na mamalayan na nagagamit ito na tinatawag na Yoryoku. So kung magagamit lamang daw ng maayos at precise ang ki at ilalabas ng sama-sama at biglaan ang Yoryoku sa isang parte ng katawan ay magiging sandata ito. Gaya na lamang na pag-iwang ginawa ni Ichika sa kawayan ngayon. So pwede niyong sabihin na ang ki na tinutukoy dito mga kaibigan ay matatawag na chakra naman sa Naruto. Sinabi ni Ichika na kapag pinagsama ang Yoryoku at bilis ay nagka-create ito ng isang puwersa na maaaring makapanakit sa iba. Kaya naman sinabi nito na subukan din daw ito ni Asta at doon ay nagulat si Fumito dahil kung posible daw ang pinapagawa ni Ichika dahil kahit daw ang bihasa na gumagamit ng Jujutsu ay hindi magagawa yun kung wala silang taon ng karanasan dahil tanging ang 7 Ryuzen lang daw ang nakakagawa nito. At doon ay napatulala si Asta at napaisip na hindi niya akalain na pwede raw palang gamitin ng gano'n ng ki at para daw itong mana skin na ginagamit doon sa Clover Kingdom. Wika naman ni Ryu ay kung nakikita na raw ni Asta kung paano gamitin ng ki at mayroon daw siyang anti-magic power ni Libby sa kanyang
kanyang katawan, ay gamitin daw nito ang anti-magic instead of Yoryoku. At doon ay nag-concentrate si Asta at ginawa niya din yung ginawa ni Ichika kanina, ngunit sa pagbagsak ng kanyang kamay ay tila ba walang nangyari sa kawayan. Kaya naman nasabi ni Fumito na tama daw ang kanyang naiisip na hindi magagawa ni Asta agad ito. Ngunit sa sumunod na pangyayari ay biglang nawasak ang kawayan sa gitna na tila ba ay naagnas ito. At doon ay sobrang nagulat sila Ichika at Fumito sa kanilang nakita. Kaya naman sinabi ni Ryu na napakaganda raw ng ginawa ni Asta dahil hindi raw dapat maagnas yung kawayan dahil pinalaki daw ito sa pamamagitan ng Yoryoku. Dagdag pa nito ay nagtataglan na raw si Asta ng matinding pundasyon, ngunit kailangan na lang daw niya ay maraming karanasan upang maperpekto ito. At doon ay biglang napatingin si Asta kay Ichika at nagpasalamat dahil makikitang naging masaya ito na maluha-luha pa at sinabing hindi niya raw akalain na may ilalakas pa siya. Kaya naman humiyaw ito at nakiusap na tulungan daw siya sa kanyang pagsasanay at umaasa raw siya kay Ichika. So grabe pala ang lakas na meron si Ichika at mas grabe din naman pala ang epektong kayang gawin ng Zete ni Asta kung kaya't nakaka-excite talaga ang mangyayari sa susunod na chapter. So don't forget to leave a like, subscribe and follow my page for more anime review like this. Goodbye!